Marilyn Horolan. Good morning. Good morning, Doc. Good morning, Ma'am Bernadette. Bali po, tatanong ko po, bakit po sumasakit ang osteoarthritis kapag malamig po ang panahon? Medyo malalim explanation niya eh. Pag lumamig daw po bigla, no? Yung dugo sa joint natin para magpo-flow malapit sa joint, it stimulates yung nerve. Yun po ang reason nun. Kaya, in fact, kahit nga walang osteoarthritis, basta malamigan ang mga joints natin, very sensitive. Ganun ba? Dahil sa blood flow, nati-trigger na pag lumamig din sa skin, mati-trigger yung blood flow sa joint. I think it's a protective mechanism din eh, para hindi maligas yung joint. Thank you very much, Marilyn. At isa pang magtatanong ay si Emma Balmonte. Good morning. Good morning po, ma'am. Good morning po, Doc. Pagtanong lang po ako, ano po ba ang bawal na pagkain sa osteoarthritis? Ang mapakan daw yung mata. Ang sakit. Yung ang gouty arthritis. Parang Inapakan yung mata nyo. Pero kasakit ang gouty arthritis. salamat po, Miss Emma. At samantala, kanina nga po ay nabanggit natin ang tungkol. Mamaya babanggitin natin ang tungkol sa joint replacement therapy. Yan naman po ang susunod nating pag-uusapan. Samantala, narito ang iba pang aabangan dito po sa Salamat, Doc. Nagbabalik pa rin po ang Salamat, Doc, at may magandang balita po si Dr. Agbayani sa atin dahil isa sa mga remedyo para sa osteoarthritis ang tinatawag na joint replacement therapy. Isang uri po yan ng knee replacement surgery, pero ano nga ba ang ginhawa? Ang ibibigay nito sa isang pasyente. Alamin natin sa mismong nakaranas ng ganitong uri ng procedure. Taong 2005 nang ma-diagnose si Mrs. Lourdes Xavier na meron siyang osteoarthritis. Pero dito lamang nakarang taon nang makaramdam siya ng matinding pananakit ng tuhod na hindi na niya kaya pang tiisin. I cannot go up the stairs because it's hard for me to go up. Pinagbawalan na ako ng doctor ko. When my family goes on vacation, I have to stay at home, I have to stay behind because I cannot go with them if they go hiking. Ikinonsulta agad ni Mrs. Lourdes ang kanyang kondisyon sa isang eksperto. At dito pinayuhan siyang sumailalim sa knee replacement surgery. Noong una, nagdalawang isip siya dahil takot siya sa operasyon at sa sakit na dulot pagkatapos. I was convinced by my doctor and he told me what the procedure was going to be all about. So I said, why not? Magkabilang tuhod niya ang kinakailangan ng knee replacement. Pero inuna ang kanyang kanang tuhod dahil may nakitang fracture o bali dito. I had pala a fracture, I do not know. I fell from the car, kneeling down. I thought it was just an ordinary fall. But when I had my MRI, it was found out that I had a fracture. Kaya pala masakit. Nitong Pebrero, isinagawa ang operasyon kay Ginang Lourdes na umabot naman ng ilang minuto at nawala ang pinangangambahang sakit. Wala. That was my greatest fear, yung pain after the operation. But to my surprise, wala siyang pain because I was on, morphine for 3 days. So, after the third day when they removed the morphine, I didn't feel anything except that there was a slight discomfort, but that was all. There was really no pain. Laking pasasalamat ni Ginang Lourdes sa matagumpay niyang operasyon dahil naisaayos ang matagal na niyang iniindang sakit. You can do your usual thing na before I was limited to my daily activities. 3 months pa lamang mula nang maoperahan, pero nakita doon niya naman, nakakalakad na ho. Si Mrs. Xavier. Dok, pakita naman natin kung ano na nga ba yung naging kaso po ni Mrs. Xavier. Ako. Ito, meron tayong mga... Like, totoo ba to? Yung sukat nito talaga? No, yes. This is an actual size, pero hindi po tunay na buto ito ng tao. Usually, ang ginagawa po namin, pag sirang-sira na po yung joint, ano ba itsura ng joint niya? kay si Xavier po, parang upod na, halos buto na po yung nakikita. May mga spots po na labas na yung buto. Pag nagkikis-kisa po kasi yung buto, masakit yun. Dapat po merong plastic. So, ang ginagawa namin, tatanggalin namin yung pangit na lugar na yon, tapos papalitan na namin ito. Ganito lang po yan. Itong mga yan, yung may actual yan? Yan actual joint po ito. So,
malambot na, saka Smooth makinis. na. Oo. Dahil, ano po siya, bakal, saka plastic, wala po kayong mararamdaman. Oho. So, mabilis na, no? Wala po agad yung sakit. So immediately, right after the operation ho, gaano kabilis bago makalakad po ang pasyente? Pag 1 knee po, usually on the second or third day, pwedeng tumayo na. But definitely they are walking by the 4th day. Kailangan ho ba mag-therapy? About siguro 60 to 70% will require therapy. Will require. Sorry, how many percent? About 60 to 70% will 60 require to therapy. 70, pero in the case of Mrs. Xavier, hindi na ho siya nag- Well, she did not have therapy, but she's doing well. Tapos, si Mrs. Xavier, ilang taon po yung mga pwedeng maging candidates para naman po sa isang joint replacement surgery? Ang criteria po, it's not just age. Ang pinaka-criteria po niyan, kung nagamit niyo na lahat ng mga paraan para gamutin ang arthritis at masakit pa rin, gamot na kayo, physical therapy na kayo, at hindi pa rin gumagaling, tapos ang x-ray niyo po, pinapakita na sira na, kahit anong age, kung talagang sira na po ang joint, mas maganda palitan because ang laki po ng benefit. Dok, parang nakakatakot kasi isipin mo, yung buto lalagariin, di ba parang tatapyasan, tapos kakabitan ng bakal. Masakit ba yung operation? Wala po, narinig nyo nga kay Mrs. Xavier, we do our best na wala talaga sakit. In fact, sometimes a patient is awake habang inoperahan. Tapos sabihin ng pasyente, Dok, maingay naman yan, pero hindi na nararamdaman. Tapos after surgery, we do our best na meron po kaming pain management team para talagang hindi mararamdaman yung sakit. Until makauwi po yan, wala po masyadong sakit. Maswerte po si Mrs. Xavier kasi siya pwede siyang knee replacement surgery. Pero meron bang mga tao na hindi pwede? Yes, pag infection, kung meron ng sakit sa puso na hindi na rin naman makakatayo, or may other disease na hindi talaga pwede, no? Diabetes is not one of them. Kasi akala niba pag may diabetes, hindi na pwede. Pwede naman, although there's just a slight risk dun sa infection sa diabetes.